Hello mga kaulam. Ayan, kakain na tayo ngayon ng munggo na may spinach at saka may manok. Naku po, miss na miss ko ang kanin mga kaulam. Napakalaki ng ating daing na bangus. Tapos may prito pang parrot fish para sa aking asawa. Ay ako ngayon talagang nagpilit mga kaulam magluto kahit talagang ako'y nahihilo. Masakit pa ang aking mga buto-buto. Tapos yung parang hindi ko pa, mas gusto ko pa parati ang nakahiga sa mga oras na ito. Pero kailangan ko magluto dahil wala namang maglulutong iba at nasa trabaho at nasa eskwelahan na aking mga anak. Ako'y nag-iisa din sa bahay. Ang problema naman, kahit gustuhin ko mang matulog, sobrang lakas talaga ng pagdidrill na ring nitong naggagawa ng building dahil nga nire-renovate nga ang building na ito. Talaga namang mga kaulam, sobrang sakit sa ulo. Alam niyo yung dapat magaling na ako dahil may iniinom ng gamot. Abay hindi pa nawala ang sakit ng ulo sa tindi ng pagdidrill. At bukod pa sa pagdidrill mga kaulam, may pukpok pa nakasama. Kasabay pa yung malalakas na pukpok. Pati pusa namin mga kaulam, stress na stress. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Kaya awang-awa ako. Ikinikip ko sana siya sa kwarto namin. Kaso mas malakas ang sound doon sa kwarto namin. Kaya sabi ko, doon muna siya sa kwarto ng mga ate niya at medyo doon ay pag nasaraduhan ay hindi masyad. Yung pakinig pa pero medyo mahina-hina ng kaunti. Ayaw naman niya mag-stay doon sa kabilang kwarto. Gusto niya parati akong kasama. Ito pa talagang ako'y napagsumbatan pa ng inay. Nag-video call kami ng inay dahil magdamag ko daw siyang pinuyat. Dahil hindi daw ako nagre-reply sa kanyang mga message, wala daw siya mapagtanungan kung ano na nangyari sa akin, kung kamusta na daw ako. Paano ga naman ako makaka-reply sa kanya? Ako'y nakatulog noong bandang tanghali ng Lunes. Nakatulog ako. Tapos, nung ako'y nagising, ay nagpunta na ako ng doktor. So, hindi ko na siya na-replyan dahil ako ngayon nagpunta sa doktor. Tapos, pagdating ko sa bahay, nabisi na ako sa pag-inom ng gamot, sa pag-aayos ng aking mga gamit. So, hindi na ako nakareply sa kanya. At kaninang umaga na lamang ako nag-reply sa kanyang comment. Sabi niya, magdamag mo akong hindi pinatulog. Naawa naman ako mga kaulam. Ay paaanin baga, ay ako'y nalito na rin nga sa sama ng aking pakiramdam, sa sakit na aking katawan, at sa sakit na aking lalamunan na hanggang ngayon mga kaulam, hindi pa rin nawawala ang sakit ng lalamunan ko. Pero wala na ang sakit ng katawan ko, tsaka wala na akong lagnat. Ang akin na lamang nararamdaman ay masakit ang lalamunan. Tapos, nung nawala ang lagnat ko mga kaulam, meron akong hilo ngayon, nahihilo ako, na para nanginginig ang mga tuhod ko. Siguro sa lakas yun ng antibiotic na iniinom ko, yun na lang ang iniisip ko ngayon. Pero sabi naman ng doktor, after 3 days daw at hindi natanggal ang sakit ng lalamunan sa antibiotic na binigay niya, ay ako daw ibabalik dahil kailangan daw nilang ma-check thoroughly. Ay kailangan ko talagang babalik kung hindi mawawala sa antibiotic dahil bakit gayon, naka-antibiotic na tapos hindi mawawala ang sakit ng lalamunan. So magpapa 2 days na ako na nandito pa rin ang sakit ng lalamunan. Sana mawala na before mag 3 days. Para hindi na ako bumalik mga kaulam sa doktor dahil ako talagang pagod na talaga ako. Ayoko talaga ang doktor talaga. Alam ko namang walang may gusto sa atin ang doktor pero nakakapagod. Alam niyo yun, yung papunta ka doon, magre-register ka, check upin ka, tapos pupunta ka ng pharmacy, tapos uuwi ka ng bahay, tapos ang dami-dami mong trabahong naiwan sa school. Alam niyo yun, nakakapagod isipin. Ang asawa ko kahit nasa trabaho, may tinatanong niya ako, kumusta ka na dyan? Anong ginagawa mo? Kumain ka na ga? Ganyan-ganyan. Ang dami niyang mga tanong. Tapos kanina tinawagan ko din siya. Sabi ko, huwag kang bibili ng pagkain kasi nagluto ako ng munggo at saka isdang prito. Tuwan-tuwa naman siya. Sabi niya, nakapagluto ka pa masama ang pakiramdam mo. Sabi ko naman, gutom na gutom ako. Kailangan kong kumain. Sabi niya, sana sinabi mo, para na pag nagpa-deliver ako ng pagkain, di yan. Diyos ko naman, ayoko naman, sabi ko sa kanya, ayoko naman ng mga birya-biryaning yan. Gusto kong may sabaw. Gusto kong humigop ng kahit na anong may sabaw naman kahit papaano. Ayoko nung mga biryani, kung ano-ano na mga wala namang kasabaw-sabaw na puro tuyo.